senator sa kanina authorities. Hindi parang magpatulong naman. Patulong yung mga rin. Yes, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Una pong topic ay ang pagdukot sa binabansagang Orion 2. Sila po ay sina Jed at Junila, dalawang kabataang kababaihan. Nabanggit po natin ito last in some privileged speech, Mr. Speaker. Kahapon din nabanggit natin dahil finally ay wala na po sa kamay ng NTF-ELCAC at ng militar ang dalawa. At mismo sa isang press conference organized by NTF-ELCAC, sinabi po ng dalawa na sila ay inabduct. Walang iba kundi ng militar. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker? No, Mr. Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from the AFP. Ano po ang batayan na sampahan ng kaso ang dalawang matapang na kababaihan na inabduct na nga nila at illegal na dinetain sa military camp? Hindi natin alam kung anong tipo ng panlilinlang yung ginawa sa kanila or coercion para mapuwersa sila na pumirma sa affidavit. At ngayon, na matapang nilang isiniwalat ang nangyari sa kanila, Mr. Speaker, sila pa ang sasampahan ng perjury. Ano po ang komento doon ng ating sponsor? Mr. Speaker, there are witnesses who were there during the signing of said affidavit, not only of voluntary surrender as well as the signing of said affidavit. The PAO lawyers were there. The stepfather of one of the ladies were there. And they were even asked if they were coerced into signing by her stepfather, and she denied being coerced, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa aktual na insidente, early September, meron pong mga kababayan natin na nakawitness ng pagdukot. Pagdukot, Mr. Speaker, dahil may naiwang sandals, may naiwang tsinelas, at mismo mga kababayan natin ang nag-post sa social media. At gusto nga nilang ipaalam din sa ibang mga kababayan nila nung panahon na iyon sa Bulacan na may ganong nangyari at ayaw nila na baka may iba ding mabiktima ng pagdukot, kahit sino man yan, Mr. Speaker. And now, how can we expect such an affidavit to really bear weight, lalo na kung nangyari po ang pagpirma sa affidavit sa isang setting kung saan ang mga kababaihan na ito, mga kabataang kababaihan, ay nasa isang sitwasyon na vulnerable po sila. Nasa lugar sila ng kung sino man yung nag-abduct mismo sa kanila, Mr. Speaker. Ano po ang komento doon ng sponsor? Mr. Speaker, again, there were witnesses during the signing of said affidavit. The stepfather was there, the PAO lawyers were there, and I don't think there were they were in any environment that they were vulnerable, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi ba yun isang unfair na situation? Dahil nga, kinuli sila, tapos ang una pa pong kwento na gustong palabasin ng NTF-ELCAC at ng militar ay mga rebel surrendery di umano yung dalawa. Tapos, Mr. Speaker, all this time na hinahanap natin yung dalawang kabataang kababaihan, nandun pala sila sa kamay ng militar. Tapos, ang gustong palitawin ngayon ay all this time, voluntary po at walang nangyaring undue na impluensya doon sa dalawa. And right now, na alam na po ng sambayan ng Pilipino na inabduct pala talaga sila, tingin po natin, Mr. Speaker, sobra-sobra na. Yung pinagdaanan ng dalawa na isolated po sila, hindi nila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, tapos later on na lang, also in unfair circumstances, ay ganito na ang kinalabasan, Mr. Speaker, na sila pa yung hahabulin. Actually, Mr. Speaker, yung pagsiwalat nila nung pinagdaanan nila, kahit na kasama nila yung militar sa press conference kahapon, Mr. Speaker, yan na nga po ay malaking risk na tinake nila.
para lamang na malaman ng sambayanang Pilipino na ang AFP ay nandudukot ng mga kabataang merong advokasya, Mr. Speaker. Ang dalawang kabataang kababaihan na ito, ang nais lamang nila ay maprotektahan ang mga komunidad na maaapektuhan ng mga reclamation activities sa Manila Bay. At Mr. Speaker, ngayon, na sila walang kalaban-laban, walang mga armas. Ang tanging armas nila, Mr. Speaker, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang dignidad, ang pagmamahal nila sa kapwa-tao. Tapos ngayon, pinaratangan sila, gustong palabasin ng mga rebel surrenderies. And right now, that they spoke the truth, they were brave enough to do that. At actually nga, kahit nawala na po sila sa kamay ng militar, di natin alam kung ano din yung threat sa kanila. Dahil po sa dinami-dami ng mga pinalabas na mga rebel surrenderies, ngayon po, meron ng matapang na nagsalita. Mr. Speaker, ano po ang komento ng sponsor? Mr. Speaker, they were labeled as voluntary surrenderies because they said they voluntarily surrendered. Again, there were witnesses, Mr. Speaker. They made a sworn statement, which of course, if you made a sworn statement and you recanted, Mr. Speaker, you will be subjected to perjury charges if needed. You know, Mr. Speaker, the DND, the AFP, has always believed that honesty is the currency of leadership, Mr. Speaker. It is most critical today that the truth prevails because mistrust seems to have been the default mode or reaction, Mr. Speaker. So therefore, we stand with our Philippine Army, Mr. Speaker. Mr. Speaker, grabe naman po ang militar sa mga biktima. Mr. Speaker, mga biktima na po ito. Tapos, sila pa ngayon ang papalabasin natin na masama. Mr. Speaker, hindi ba kapag ang mga biktima sa situation na sila ay nasa risk at mayroon po silang sinabi, kahit nga po halimbawa ang mga taong malapit ng mamatay, di ba? Hindi ba kinukuha as valid na testimony yung kanilang sinasabi? Mr. Speaker, taking that as an analogy, ganun po ang nangyari kahapon sa press conference. Kung wala pong mali, Mr. Speaker, bakit tinake down ng NTF-ELCAC ang video ng press conference right after na nag-admit ang dalawang kababaihan na inabduct sila ng militar? Ano po ang paliwanag? Bakit tinake down ang video ng press conference na live na nangyayari? Well, Mr. Speaker, the NTF-ELCAC is not within this department, Mr. Speaker. But if you are talking about taking down of videos, I believe it is all over social media. So there is no taking down of any videos. Mr. Speaker, that is a lie. Mr. Speaker, marami pong nag-abang sa press conference dahil nga gusto nilang malaman mula mismo sa bibig ng dalawa kung ano ang kanilang sasabihin. Kung sila ay bibigay doon sa label sa kanila ng NTF-ELCAC na sila ay mga rebel surrenderies o sasabihin nila ang katotohanan. And they chose the second, Mr. Speaker. At marami pong nakakita na nasa social media ang press conference at kailangan din po itong masagot ng ating sponsor, Mr. Speaker, kasi katabi po, literally, katabi ng dalawa ay isang military personnel na nung nagsasalita na po ang ating mga kapwa-kabataan na sila ay inabduct, sinubukan pa po ng militar na gumawa pa ng panibagong kwento na okay, kung inabduct kayo, baka ibang tao yung nag-abduct. Pero Mr. Speaker, galing mismo sa dalawang kababaihan, wala pong iba kundi militar yung nag-abduct sa kanila. At matapos po nilang sabihin yon, tinake down ang live stream ng press conference. Kaya Mr. Speaker, malinaw na merong tinatago dito ang militar natin. Kasapakat ang NTF-ELCAC. Mr. Speaker, the DND or the AFP was not the one who made the press conference. So it is a lie. Pero sila po ang it is not nag-abduct, correct Mr. to say that Speaker. we are lying, that we did not take down the video because we have not taken down any video, Mr. Speaker. The AFP, the DND was not the one who organized said press conference, Mr. Speaker.
Yeah, hindi po sila ang nag-organize ng press conference, Mr. Speaker, dahil ang kanilang pinagkakaabalahan na po ay paano nila pagtatakpan ang ginawa nilang abduction doon sa dalawang kabataang kababaihan na ang meron lamang sila ay ang advokasya nila na ipagtanggol ang mga fisherfolk communities, ang mga may hirap na mga komunidad na apektado ng reclamation sa Manila Bay. Kaya, Mr. Speaker, the department continues to deny any alleged abduction or harassment, Mr. Speaker, because of the presence of several witnesses, Mr. Speaker. Mr. Speaker, again, unfair po ang sitwasyon kung saan na puwersa na pumirma doon sa affidavit ang dalawa. At galing na rin po mismo sa bunganga ng ating mga biktima, Mr. Speaker, ang naging sitwasyon noong sila ay pinapirma ng affidavit. And Mr. Speaker, galing din po sa bunganga ng tatay ng isa po ng mga babae na yon na voluntarily nag-surrender po sila. Mr. Speaker, ang mga kabataan na ito, hindi na po sila mga bata. Mr. Speaker, they are above 18, 20 plus na po sila, kaya kaya po nilang mag-isip on their own. Sana po hindi maliitin ng AFP ang kapasidad ng ating mga kabataan na magsalita on their own. Mr. Speaker, nakakapagod na all this time ang tingin nila sa mga kabataan na meron lamang mga gustong gawin, sumasali sa organizations, walang sariling isip. At ngayon, Mr. Speaker, na meron ng nagde-debunk ng narrative ng AFP sa dinami-dami ng mga rebel surrenderies, ngayon meron ng tumindig. Ganito na ang kanilang gustong palitawin, Mr. Speaker. Kaya kung paninindigan ng AFP ang kanilang gawa-gawang kwento, at ngayon sasabihin po nila sa publiko, nakikita po ng ating mga viewers, kita po ng mamamayang Pilipino na yun pa yung balak nila, Mr. Speaker, sampahan ng perjury, yung dalawa. Let's see, Mr. Speaker, saan papanig ang opinyon ng publiko bago pa maghabi na naman ng dagdag na mga kwento ang ating AFP.